Isa sa mga pinakabinabantayang balita ng ating mga senior citizen ay ang 5,000 Universal Social Pension. Totoo nga ba ito? Kailan ito ibibigay? Ito ay pinakaimportante, kasali ba kayo? Marami ang nagkalat na impormasyon online, may nagsasabing automatic na raw ito para sa lahat ng seniors, may nagsasabing kailangan pa ng registration at meron ding nagsasabing fake news lang ito. Pero ngayong araw linawin natin ang lahat, walang paligoy-ligoy, walang clickbait, pawang totoo at detalyadong impormasyon lang ang ibabahagi ko sa inyo. Ang Universal Social Pension na ito ay hiwalay sa regular na natatanggap ng indigent seniors mula sa SFE. Ang pinag-uusapan natin ngayon ay isang bagong panukala na layunin bigyan ng 5,000 ayuda ang lahat ng senior citizens kahit pati ZSS o walang pension. Ibig sabihin kung maisabatas ito at maimplementa ang tama, hindi mo na kailangang maging indigent para makatanggap ng buwan ng tulong mula sa gobyerno. Pero ito ang tanong, aprobado na ba ito? Kailan ito magsisimula? Sino talaga ang kwalipikado? Sa dami ng balita, pwedeng mali ito o magkamali ang iba. Pero kaya dito sa video na ito, kompleto, malinaw, at updated ang impormasyong ilalahad natin. Sasagutin natin ang mga tanong gaya ng anong ahensya ang mamamahala dito, paano makakasiguro na kasali kayo sa listahan at kailan inaasahang magsisimula ang distribusyon. Kaya kung kayo ay umaasa sa pensyon, may kamag-anak o magulang na senior citizen, huwag niyong skip ang video na ito dahil ang bawat minuto ay may dalang sagot at posibleng 5,000 tulong para sa inyo. Kaya't ngayon simulan na natin ang malalim ngunit madaling intindihin na pagtalakay tungkol sa 5,000 Universal Social Pension para sa ating mga minamahal na senior citizens dito sa Pilipinas. Una sa lahat, saan nga ba nag-ugat ang panukalang ito noong mga nakaraang buwan? Ilang mambabata sa Senado at Kongreso ang nagsusulong ng mas mataas na benepisyo para sa mga senior citizens dahil sa patuloy na pagtaas ng bilihin, gamot at gastusin sa araw-araw. Hindi na kasi sapat ang dating 500 monthly pension na ibinibigay sa indigent senior citizens. Aminin natin, sa presyo ng bigas, kuryente at gamot, ngayon parang wala nang halaga ang 500 piso kada buwan, kaya nga isinulong ang panukalang batas na naglalayong gawing 1,000 hanggang 5,000 ang pensyon at higit pa rito, gawing universal o para sa lahat ng seniors. Kahit pa may sis o wala, ngayon mahalagang malaman na ang tinatawag na universal ay nangangahulugan na hindi na kailangang patunayan ng isang senior citizen na siya ay indigent o walang kita. Sa ilalim ng panukalang ito, ang tanging basehan ay edad. Kapag ikaw ay 60 years old pataas, kwalipikado ka. At kung maisa sa batas ito, ang distribution ay deliver ng SETH, katuwang ang iba pang local government units. Hindi na kailangang pumila sa SF or SIS para lang magtanong kung kasama ka, dahil ang target ng programang ito ay maging mas simple, mas direkta at mas inclusive. Pero ito ang mahalaga, hindi pa ito ganap na batas sa ngayon. Totoo na naisumite na ito sa Kongreso at may mga public hearings na ring isinagawa, pero sa kasalukuyan, ito ay nasa proseso pa ng deliberasyon at pagpasa. May ilang bersyon ng panukala, may House Bill at may Senate Bill. Pero pareho ang layunin, dagdagan ang pension ng seniors at gawing available ito sa lahat, kaya huwag tayong malito o agad maniwala. Kapag may nagsabi na i-approve na ibibigay na next week, dapat ay sumunod tayo sa tamang proseso ng pag-aaproba ng batas mula sa pag-aproba ng Senado at Kongreso hanggang sa paglagda ng Pangulo. Ngayon pag-usapan naman natin ang posibilidad kung kailan ito maaring ipatupad. Ayon sa ilang ulat, kung sakaling maaprubahan ito ngayong taon at maipasok sa General Appropriations Act o Tenant Budget ng gobyerno, posibleng masimulan ang unang rollout sa unang bahagi ng susunod na taon. Pero ito ay depende pa rin sa availability ng pondo. Alam naman natin na ang national budget ay kailangang paghasian ng maraming sektor, edukasyon, kalusugan, infrastruktura at iba pa. Kaya't kung gusto nating maisama agad ito, mahalagang iparating ng publiko, lalo na ng mga seniors at samantala ng pamilya, na ito ay isang priority na kailangang punduhan. Isa rin sa madalas itanong kung sakaling maipatupad na ang 5,000 Universal Social Pension, paano ito matatanggap? Base sa mga mungkahi, may ilang option. Maaring i-deliver direkta sa bahay ng senior citizen gaya ng ginagawa ng SASTI sa ibang cash programs. Maaring ipasok sa bank account o e-wallet, o kaya i-personal na kukunin sa barangay o city hall. Sa itinaktang petsa, dito papasok ang papel ng local government units na magiging
katuwang ng national agencies para masigurong maayos ang distribution, maiwasan ang red tape, at masigurong makakarating ito sa tamang tao. At syempre, kailangang updated ang records ninyo sa CFW o sa inyong barangay, pangalan, edad, tirahan, dahil ito ang magiging basehan kung sino ang isasama sa listahan ng beneficiaries. May tanong din kung kasabay ba ito ng EGI, suspension ang sagot, maaari kang makatanggap ng parehong benepisyo. Dahil nga ito ay universal, hindi na basihan kung may pensyon ka na mula sa ibang ahensya. Sa madaling salita, dagdag ito hindi kapalit. Kung ikaw ay isang East pensioner at tumatanggap ng buwan ng pensyon, hindi ibig sabihin na hindi ka napasok dito. Ang layunin ng panukalang ito ay dagdagan ng kabuuang suportang pinansyal na natatanggap ng bawat senior citizen sa bansa. Ngayon, paano mo masisiguro na ikaw ay magiging bahagi ng listahan kung sakaling maisabatas ito na panatilihing updated ang inyong impormasyon sa barangay at levy? Kung wala ka pang senior citizen, mula sa Office of the Senior Citizens Affairs mag-apply na. Mahalaga rin na may proof of age, tulad ng birth certificate o valid. Kung ikaw naman ay may problema sa dokumento, halimbawa mali ang petsa ng kapanganakan o kulang ang records, mas mainam ng maayos ito habang maaga dahil kapag ipinatupad na ang programa baka matagalan ka sa payout kung hindi tugma ang records mo sa puntong ito. Baka iniisip ng ilan marami na ring pangako noon. Baka hindi rin totoo ito at nauunawaan ko kayo. Ilang beses na tayong pinaasa, ilang beses na rin tayong nilinlang ng maling impormasyon, kaya ang mahalaga, magtiwala lang tayo sa tamang source ng impormasyon. Huwag basta-basta maniwala sa mga viral post sa social media, lalo na kung walang opisyal na pahayag mula sa CV, Kongreso o Malacanang. Dito sa channel na ito ang commitment ko ay maghatid lang ng tunay, updated at malinaw na balita, hindi haka-haka, hindi clickbait. At habang hinihintay natin ang pinal na pag-approve ng batas, maganda ring ipahayag natin ang ating suporta. Maaring magpadala ng mensahe sa inyong mga lokal representatives, magkomento sa official social media pages ng Senado, o makilahok sa mga public consultations dahil sa bandang huli, ang boses ng mamamayan ang pinakamalakas na sandata para may satuparan ang mga ganitong uri ng batas na talagang makakatulong sa totoong buhay ng mga Pilipino. At kung sakaling maaprubahan ito, napakalaking tulong talaga. Isipin mo 5,000 kada buwan, pwedeng pambili ng maintenance bigas, bayad sa kuryente o kahit kaunting panggastos para sa apo. Hindi man ito sapat para sa lahat ng gastusin, malaking ginhawa na ito lalo na sa mga seniors na walang inaasahang buwanan kita. At higit sa lahat, isang konkretong hakbang ito patungo sa pagreseto at pag-alaga sa ating mga nakatatanda na buong buhay ay nagtrabaho at nagsakripisyo para sa pamilya at bayan. Kaya habang tayo'y nag-aabang, manatili tayong mapanuri, mapagmatsyag at handa, dahil ang tunay na impormasyon kapag naiparating sa tamang tao ay may kapangyarihang magbago ng buhay. Amen.